Shout out nga pala sa lahat na nagbigay ng pangalan ni Kenji. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa kasi ang dami nyo nagbigay ng idea na Kenji ang ipapangalan ko dito kay Kenworth. So guys, every winter nagpe-prepare kami dito ng tire chain. So yung mga tropa nagkabit ng tire chain dito sa yard. So ganito kalaki yung yard namin dito sa Kelsey. si Chris. So meron kami ditong 110 na truck. Halos lahat ng truck dito everyday winawashingan pag nakita nilang marumi. So sinasabon pa talaga yung mga truck namin dito. Ayan o. Ganon kaalaga yung mga truck dito sa Kelsey. Aywan ko lang sa iba, di ba? Ayan, binabrush pa, sinasabon. So kung makikita nyo, nagkikintaban yung mga truck namin, no? So hindi mo malalaman kung luma ba yan o bago dahil alagang-alaga sa ano. Sino hinahanap mo? Yung trailer ko sa kaya dinala ni Gary. Baka sa loob ng shop. Wala dun eh. Wala. Ay, 5167. Kaya din na. Hinahanap. Ayun o, nagwawash din doon o. So wala ha. Ano ba? Dyan? Mamaya na. Nakapag-tire chain ka na, no? Tapos na? Ayos. Yun lang, tatakbo ka na ba ngayon? Ayun lang, pagkatapos nako, nakabalagbag pa ako. Okay, okay lang. Habol ako ng habol sa kanila eh. Takbo naman sila ng takbo. Paris sila. Oh, pa-west yun, di ba? Oh, west pala yun, long haul yun eh. Nahugasan ng truck mo? Kahapon. Ayos. Kaya mo, ganun kaalaga mga truck namin dito guys. Dala-dalawa taga-washing oh. May ilang taon ka na dito, Chris? Dalawang taon pala. May isang taon. May isang taon, no? So, si Christopher, saan ito? Saskatchewan group to eh. So, nakapag-apply ka na ng CR mo? Hindi pa. Hindi ko pa nasikaso eh. Oo. Kasi mo eh. Para unlimited tayo mag-work dito. Kung mapagod, uwi. Pag hindi, tuloy. Hindi kaya sa American na yun, yung tinawagan mo dati? Oo, American tayo. So, LMID. So yan, sa more than 1 year na siya. Ano masasabi mo sa Canada nga pala? Okay lang. Masarap na mahirap. Pagka winter, ayun na, mahirap na. Pagka yung summer, masarap. Masarap oh. Bawi-bawi lang ano? Bawi-bawi. Pero medyo may pagkakaiba sa ating ano. Malaki. Malaki pagkakaiba. Malaki pagkakaiba. Yan, malaki. Mahirap kasi nasa abroad tayo eh. Pero malayo sa pamilya. Pero yung hirap may kapalit. Medyo magandang ginawa talaga para sa pamilya. Yung mga hindi mo pinapangarap dati, mapapangarap mo na ngayon. Kaya dumadami utang. Dati nakabisikleta lang, ngayon nakakanta. Nakakotse na. Na. May sidecar na. May sidecar. Ayun, ganun. So, sa mga nangangarap, American Canada nga pala kami na agency. No placement fee yan guys. At sa mga nagtatanong na kung may hiring, American lang nakakaalam yan. Try nyo lang kasi wala namang placement fee. Mula 2014 ako, mula 2014 na? 2024 sila. So mula noon, wala talaga kaming gastos hanggang sa kasalukuyan na may nag-apply, wala talagang gastos. Siyempre, gagastusin natin yung pambili ng palamig, bananakyo, ganun sa pag-a-apply. Pamasahe. Pamasahe at requirements. So,
walang mawawala kung susugal kayo mag-apply. Take time lang talaga, siyempre bigyan natin ng time kung may pangarap tayong mag-apply ng Canada. Kasi marami pa rin nagtatanong kung saan yung applyan, di ba? Kasi hindi naman lahat nakasubaybay sa akin. May bagong patog. Kaya yun. Dati nanonood lang din sila, di ba? Ngayon, kasama ko na. Ngayon kasama na. Idol, Filipino Trackers Pro. Ayun, kasama ko na dito. Parang kailan lang, ang bilis ng taon, ano? Bilis ng taon. Ayan, inuugasan na yung truck natin. Sana meron din ganyan na may magnegosyo sa atin ng truck wash. Kaso lang, may mga pahinante tayo eh. Wala. Oo, pahinante naglilinis, you know? Saka yung driver na rin. Ayaw ni marumi yung truck eh. Oo, yun nga, alaga-alaga, kaya hindi na kailangan talaga na ano. Dito kasi kaya mayroon truck wash, wala na kaming time maghugas talaga. Ultimo pagkain namin, wala nang time magluto eh. Dahil ang pinakamalapit namin takbuhan eh sa isang araw, 1,000. 1,000. Oo, 1,000 tinatakbo namin sa isang araw. Paano ka pakakain nun? Tapos may nag-aalaga pa sa gulong namin, ayun, umiikot-ikot. Tinitingnan yung mga gulong namin kung may mga flat. Bukod sa tine-check namin, may nag-umiikot din, nagro-roving para palitan yung mga gulong na may tama o ano. Tanggalin ko pa muna yung pako, baka may nakaharang. Oh, sige. Okay, salamat ha. Okay, bye-bye. Ingat. Diba? Ayun, no? Talagang hugas na hugas. Kanina pa yun, Si Kenji, puting-puti na naman. Malinis na. Makintad na kahit may tama siya. Yung truck ko nga pala, nung nireport ko kahapon, right away gagawin kaagad. Matatambay ako ng matagal. Sabi ko, baka pwede pagbalik na isang biyahe ulit. Para ano, kasi gagawan pa yan ng report, gagawan ng para maka-claim sa insurance. So matatambay siya na hindi pa nagagawa, di ba? Kaya habang pinaprocess yung insurance niya, biyahe muna ako ng isa. So yun lang ang masishare ko na ganito dito sa Canada, ganito sa company namin, alagang-alaga yung mga truck. Hindi lang tractor ang nililinisan nila, guys, pati itong trailer pinuhugasan nila. Yan. Ito nga pala yung mga trailer namin na kailangan ng retort, meron silang tag nilalagay. Ibig sabihin pinalitan ng gulong yung trailer, nakalagay kung saan location ng trailer ang dapat i-retort. Kasi dito, guys, hindi pwede na takbo lang tayo ng takbo, pinalitan ng gulong, hindi i-retort. Dito kasi nire-retort at hindi sinasakyan ng ng tubo yung tire range. Retort talaga. So i-retort ang gulong dito na kung makatakbo na tayo ng 150 km, at least 150 km kailangan ma-retort yung gulong. So kanina nagpa-retort ako dahil ginamit ng city driver yung trailer, nasa almost more than 150 km na, kaya pina-retort ko yung trailer ko. Ayan, di ba? So hanggang dito na lang tayo, guys. Sinishare ko lang kung anong meron kami dito para ma-inspire kayo, inspirasyon para sa inyo. Hindi yan sa pagyayabang, guys, kundi pinapakita lang namin kung anong meron dito kami sa Canada, na sana mangyari din dyan sa atin sa Pilipinas. 430. So ayan, pinapalitan na ng gulong yung mga trailer namin doon. Yung ibang truck driver nagpe-prepare na hinahanap yung mga load nila. Tapos nahugasan yung truck natin, guys. So paano, alis na ako? Okay, ingat. Ingat din. Okay. Linis na. Thank you, buddy. No problem. Yeah. The white takes a bit longer and it's brand new, so Yeah, looks brand new again. we put some more time into these ones.
Yeah, thank you, no problem. Yeah. What is your name? Jordan. Jordan? Jordan, that's Harmon. Harmon? Not Michael Jordan, ah? No. Ah. Have a good one. Thank you. So yan ang truck natin, malinis na. Wow. Brand new again. Hey man, what number is your truck? 1183. Thank you. Yeah, okay. So, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang. So, alis na tayo guys. Ayan o. Ganong kalaga dito. Tanggal sila ng gulong. Wala nang paalam. Palit brand new na o. Ganon sila ka-honest dito. Ayan. 3 tire man o. Oops, yung paperwork natin baka kalimutan. Tinimbang na natin yung trailer natin, yung load natin. So ayan yung timbang natin, nilista para may record tayo. Okay, let's go. Diba, ang laki ng yard. Ayun guys, yung mga truck doon, oh, wala na mga sticker, pambenta na yon. Yan ang logo ng Kelsey. Diba? Stop. Go. Ang biyahe natin papunta ng Saskatoon, Saskatchewan. Ito ay industrial area. Diyan yung Kenworth. Dito nga pala guys, tingnan nyo, magra-right turn ako sa traffic light. Pero ganito yung ginagawa ko. Ganito ang proper na S-turn. Ito, ibablock natin tong yung dalawang lane. Yan. Yan ang S-turn para hindi maka-overtake yung sasakyan dito sa at hindi tayo ma-island. Hindi tayo gagater. Yung side mirror. Sakto lang yan, halos sa 1 foot lang ang clearance sa island, sa gutter. Pag hindi nyo ginawa yung ganon S-turn, gagater tayo at baka may sumingit sa right side natin.
papasok tayo sa freeway, speed up, kailangan natin speed up kasi matutulin yan. Siyempre kailangan pa rin clear, speed up. Kaso lang mabagal tayo, di ba? Dahil loaded tayo at trailer tayo. So pag hindi natin ma-reach yung speed limit dyan ng 100 km per hour, mag 4-way lights tayo or hazard light. Yan, nag-speed up tayo. Prepare natin yung hazard. Yan, clear. Then naka-hazard na tayo niyan, naka-prepare na yung hazard natin. Then kunin natin yung speed dito na 100 km per hour. Pag na-reach natin yung 80 kph, pwede na natin patayin yung hazard. Ayan, 80 na tayo, patayin na natin. Kasi ang speed limit dito, ayan o, 100 km per hour. Truck or kotse dito parehas yung speed 100, pero syempre matutulin pa rin yung kotse. Tumatakbo sila ng 110, 120 yung mga yan, no? Pero tayo hanggang 105 lang tayo, 100 to 105, kasi ang speed limit naman dito 100 km per hour. Dito na tayo guys sa Lake Helen ng Nipigon. Ngayon matubig pa yan, tingnan natin yan sa winter. Yang ganyang kalaki na lake, yan, makikita nyo, napakalaki ng lake na yan, pero mapoprosin yan. Tingnan natin yan sa ngayong darating na snow o winter. Lakas ng hangin. Ganda, no? Ang ganda ng view, parang nasa parang nasa baybay ka lang, ano tawag niya? Nasa tabing dagat, parang nasa Davao lang, ano? Mapapansin nyo guys, dilaw na yung mga dahon ng ng mga puno. Ibig sabihin soon na coming soon na yung winter. Ayun, oh, makikita nyo doon, pati damo. Ay, ganda tingnan ng pero lake lang yan guys, lake lang, hindi yan dagat, Ganda, no? Parang sa tabing dagat lang tayo. Tingnan nyo yung sementeryo nila dito. Para tayong nasa, yung parang sa horror movies. May church, ayun yung church, oh. Tapos sa tabi ng church sementeryo. Nakakatakot. Dito na tayo sa Nipigon. Ayan yung Nipigon Bridge. Ano ba tawag niyan? Cable bridge ba? Di ba? Kasi cable na yung gamit nila, oh. Ganda, di ba? Parang sa ibang bansa lang tayo.
Tires inflated for safety. May mga warning sila. Dito na tayo sa Pass Lake, sa Shunaya, at dito tayo mag diesel sa Flying J. Dahil dito sa Flying J may points. Diesel muna tayo guys. Kuha tayong jacket. Ay, gulo ng ano ko, ng kwarto. Si ate, truck driver. Diba? Walang ano dito, walang discrimination. Babae, lalaki, bakla o tomboy. Kung kaya mo mag-drive ng truck, pwede ka. Basta makakuha ka ng class 1 license. Diesel tayo. Oops. Teka, tingnan muna natin yung trip number. (927) Okay. Change on duty, fuel inspection next of the truck. Okay. Fuel card. 3-point contact. Lagi yan dahil baka madulas. Point cards. Hindi pa digital dito, doon sa ano, touchscreen, tablet na doon sa BC. Traktor, DF, unit number 1183. Then trip number 9278591. Uy, bakit? Ayaw. Kuha tayong lumang trip number. Gagana ka, gagana. Good. Mana? Tapusin muna natin ito pagdi-diesel, guys. Kenji, oh, kakainis naman, oh. Pero gagawin na to. Pagbalik ko, gagawin na tong tama na to. Magiging mali na yan kasi may tama. Ang ano lang dito, ang fuel station dito, kasi kabilaan yung mga tangke ng mga truck dito, kabilaan din may pump, may nozzle.
Ganon. Sa atin kasi one side na lang yung ano tangke. Linisan natin para lumiwanag. Biro mo, may pang libre pang linis ng ano tawag nito, side mirror. Kabilaan yan. Oops, later. Para malinaw yung paningin natin. Kasi maulan yung dinaanan natin kaya marumi na to. Di ba mahaba yung stick nila para abot talaga yung taas. Ang daming isik to mga lamok kagabi. Tapos na tayo mag diesel, karga naman natin ng dip. Dito lahat ng truck guys may dip, diesel exhaust fluid. Kumbaga sa atin ano tawag nito sa atin? AdBlue ang tawag sa atin. Yan. Talaga nakadesign niya na may DF lahat ng truck dito. Siguro ano yan, yung anti-smoke belching, ganon. So kumarga tayo ng 42 liters sa DF, $63.46. DF lang yan. Let's go. Mag-break muna tayo dito at least 1 hour. Dito lang tayo. Oh, may Kelsey dito May mga Kelsey dito. Okay. I-off muna natin to ng break tayo ng 30 to 1 hour.
Shoutout sa tatlong Kelsey. Nag-break siguro dito or dito na yan sila magre-reset eh. Hindi ko alam kung puti or Pilipino yung mga yan. Mag-break tayo dito guys. Malamig na kasi kaya naka-jacket sa labas. Magulo lang talaga ang truck ko. May mga kasoy, biskwit habang tumatakbo, di ba? May nagtanong nga pala kung paano ako kumakain dito sa truck. Shoutout kay Gian Di Castro. Tanong niya, anong kinakain mo sa biyahe, boss? Buti di naihi at napupuno sa mahabang biyahe. So, katulad nito, every 2 or 3 hours nag-load check kami. So, dito kami sa mga truck stop or rest area. Ito, nagsi-CR. Then, ito naman, may niluluto ako. Kahapon kasi, last day, namalengke ako, bumili ako ng tubig. Then, lagi talaga bumibili ng lechon manok. Kasi pag galing ako sa bahay, may lutong ulam ako na baon, nilalagay ko lang sa rep. Then pagpabalik naman ako ng west, bumibili na lang ako ng prutas or lechon manok, tinapay. Yun lang ang inaano ko, yung inuulam ko, lechon manok. Then nagsasaing ako dito. So ito ang ano ko. Ay, shoutout nga pala sa lahat na nagbigay ng pangalan ni Kenji. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa kasi ang dami nyo nagbigay ng idea na Kenji ang ipapangalan ko dito kay Kenworth. So ang dami kong gamit, di ba? May mga kalakal ako. Kalakal to guys, yung empty bottles. Then itong tubig na to inuwi ko sa bahay. So ito yung mga kapote ko, dito nakalagay kapote, yung ibang sapatos, safety shoes, yung bag ko. Then marami pa ako dito kaya ibababa ko na tong iba. So nagluto ako dito kasi namalengke ako doon sa Hearst. Nakakita ako ng tuna kaya nagsabaw ako. So dito to. Ayan yung sinabawan ko, nilagay ko sa ref para hindi mapanis, di ba? Then ito yung rice cooker. Oops. Ayan. Kalakal to, kalakal. Lagay na tubig. So itong ano namin, 110 ito, may mga saksakan para yung rice cooker dito magamit. Ayan, rice cooker. Then meron ditong microwave. Baka mamatay. Meron ditong microwave. So yung rice cooker ko, dalawa to, pero nasira na yung ganto, tinapon ko na. Kinuha ko lang yung kaserola. So nandito yung kanin ko, nakatago. Pero bawal to initin yung yung kaserola niya dito sa microwave, puputok-putok. Nilagay ko lang diyan para hindi tumalsik kasi may lock ito, nasasara. So yan, ganun, nagluluto ako pag ganado ako. Then yung rice ko, ito yung gamit kong rice, basmati rice. Ano to, gluten free. Kumbaga yung parang sa sugar, wala siyang sugar na bigas. Ganon. Din ito yung higaan ko, magulo. Ayan, ito maraming gamit. Naipon dala ko ng dala, naipon yung mga damit ko dito sa truck. Kaya ayun, magbabawas ako. So yun, iniinit ko muna, magbe-break tayo ng isang oras. Ganon sana mga truck sa atin, lagyan ng inverter yung mga truck para yung mga truck driver at pahinante pwede magluto sa loob ng truck. Kasi sa Middle East, ganon din, may bumili kami ng inverter, isinaksak na lang namin sa truck para kahit sa loob ng truck o mag snowstorm, sunstorm sa Saudi tsaka sa Qatar, nakakapagluto kami, nakakapagsaing. Sana ganun din sa Pilipinas, yung mga truck natin dyan ay lagyan ng inverter kung ang mga biyahe mga malayuan, mas maganda may inverter para kahit habang tumatakbo makakapagluto yung mga pahinante natin, di ba? At saka
kung umuulan man, makapagluto pa rin sa loob ng truck. Hindi katulad yung sa labas pa tayo nagluluto, kaya yung iba, di ba, nasa silong ng trailer, yung ano. Kaya mas maganda, suggestion ko lang sa mga owner operator dyan sa atin, ay mas maganda lagyan ng inverter yung truck nyo para yung mga truck at pahinante nyo ay hindi mahirapan sa pagluto ng pagkain nila, di ba? So yun, hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Ang biyahe natin ay papunta ng Regina, Saskatoon, Saskatchewan. Okay?